Hello at magandang araw po muli sa inyo. Welcome sa Paano Videos. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kung paano maging member ng PhilHealth kung kayo ay kabilang sa mga indigent family or families. Okay, so buksan po natin ang ating pong browser. Ang gagamitin po natin ay Google Chrome. At ilagay nyo lang po dyan ang philhealth.gov.ph. Ito po ang official na website ng PhilHealth. At i-click nyo lamang po dyan ang members. Punta po kayo sa indigent members. Nakalagay po dyan who are qualified o sino po yung nasa ilalim ng indigent membership. So, ang indigent membership po, ito po ay para sa mga kababayan nating walang permanenteng kita o trabaho o yung walang monthly income. O ang kita ay hindi sapat para masustain ang pangangailangan ng pamilya na tinutukoy ng Department of Social Welfare and Development or yung DSWD batay po sa particular na pamantayan. So, ang lahat po ng mga indigent na tinutukoy ng DSWD sa ilalim ng National Household Targeting System or yung NHTS para sa poverty reduction at iba pang mga tulad na mga paraan ng pagtanggap ay automatikong ma-enroll at sakop sa ilalim ng programa o ng PhilHealth. Ang babaeng asawa po ng pamilya, siya yung kinikilala ng DSWD na maaaring italaga bilang pangunahing miyembro ng programa. Sino po yung mga qualified o pwedeng maging dependent po natin? Nakalagay po dito. Yung mga kwalipikadong mga dependents po natin. Ang mga sumusunod po ay tinatamasa din ang coverage ng PhilHealth ng walang karagdagang premium or walang karagdagang bayad. Una po dyan, ang lehitimong asawa na hindi miyembro ng PhilHealth dahil kung siya po ay miyembro na ng PhilHealth, hindi nyo na po siya pwedeng ilagay as your dependent. Sunod po dyan ay yung anak ninyo or yung mga anak po ninyo legitimate o yung kinikilala ng ama or hindi legitimate na lumilitaw sa birth certificate po niya. Pwede rin dyan yung mga adopted or stepchild or stepchildren na wala pa pong 21 years old, walang asawa at walang trabaho. Sunod po ay yung mga anak po natin na 21 years old and above, subalit mayroon po silang kapansanan simula nang ipanganak po sila alinman sa physical or kaisipan o anumang kapansanan na nagpapahintulot sa kanila na lubos na umasa sa miyembro or sa nanay para sa suporta ayon sa tinutukoy ng corporation or ng PhilHealth. At sunod po ay yung mga foster child na tinutukoy sa Republic Act 10165 na kinikilala rin bilang Foster Care Act of 2012. At nandyan din po, pwede rin po maging dependent yung mga magulang natin na 6 na pong taong gulang o higit pa, hindi rin miyembro ng PhilHealth na ang buwan ng kita ay mas mababa sa halagang tinutukoy ng PhilHealth alinsunod sa mga prinsipyong itinakda sa NHI Act of 2013. Or yung mga magulang naman natin na may permanenteng kapansanan, anuman po yung edad nila ayon sa tinutukoy ng PhilHealth, nagpapahintulot sa kanila na lubos na umasa sa miyembro para sa subsistence. At ang mga kwalipikadong dependent ay may karapatan sa isang hiwalay na coverage na hanggang 45 days bawat taon ng kalendaryo. Gayunpaman po, ang halagang 45 araw or 45 days ay ibabahagi sa kanila, sa bawat miyembro. At meron pong mahalagang paalala po dito, ang mga kwalipikadong dependent ay dapat na ideklara ng miyembro. Yung kung sino po yung dito po sa indigent membership, ang nanay po ang punong miyembro, so siya po ang magde-declare ng mga dependents po niya. Ang mga pangalan po nila ay dapat nakalista sa ilalim ng member data record ng punong miyembro or ng ina upang matiyak po yung availment at walang anumang maging problema or hadlang po doon kapag inyong gagamitin ito. So, dito din po sa indigent membership, meron po tayong tinatawag na no balance billing. Ito po yun. Kung gusto nyo pong tingnan ito, kung gusto nyong panoorin itong no balance billing short story, ito po ay patungkol sa mga indigent member na hospital, kailangan pong ma-hospitalize yung kanilang anak pero wala po silang pambayad sa hospital. Dito
ito po ay sinabi po ng nurse na wala po silang babayaran. So sila po ay kabilang sa no balance billing. Ang no balance billing or yung walang pagsingil sa balanse ay nangangahulugan na ang miyembro na karapat-dapat para sa patakaran ng NBB or yung no balance billing kasama ang kanilang mga dependent ay hindi kinakailangang magbayad ng kahit anuman kung sakaling sila po ay nasa isang pampublikong ospital. Kasama rin po sa patakarang ito ang mga indigent member na kinikilala ng Department of Social Welfare and Development or DSWD sa ilalim ng National Household Targeting System para sa poverty reduction. At dahil dito ay binigyan po sila ng libreng membership card kung saan ang taon ng premium ay binabayaran po ng pambansang pamahalaan. Pwede nyo rin pong i-amend or palitan ang inyong membership data record kung sakaling meron po kayong nais na i-update or nais na idagdag. Pumunta lang po kayo dito, amending your data. Tapos, i-download nyo lang po itong PhilHealth membership form. Ang i-take nyo po dito is for updating at ilagay nyo po lahat ng inyong information po dito at yung nais nyo pong palitan ay pwede nyo na pong palitan po dito sa form po na ito. At ito po ay sasubmitin nyo sa pinakamalapit na PhilHealth office at hintayin nyo po yung inyong updated na membership data record. So ganito lang po maging member ng PhilHealth kung kayo po ay nasa ilalim ng indigent membership. Gaya nga po ng sinasabi ng PhilHealth, ang nanay po siya ang pinakapunong miyembro at automatic na po siya na miyembro po ng PhilHealth kung kayo po ay kinikilala ng DSWD as indigent member. Maraming salamat po at kung nais nyo pa pong makita ang iba pa nating mga videos ay pumunta lamang po kayo sa paanovideos.com. At i-click nyo lamang po ito para dalhin po kayo dito sa ating YouTube channel. Makikita nyo pa po ang iba pa nating mga videos po dito. At mag-subscribe lamang po kayo sa ating pong channel. At pagkatapos, pakiclick nyo na rin po itong bell. Kung kayo po ay nag-subscribe, ay pakiclick nyo na rin po itong bell upang kayo po ay ma-notify every time po na meron po tayong bagong video. Which is, everyday po ay nag-upload po tayo. Maraming salamat po muli. Bye!